Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father sa strength na binibigyan niya sa atin sa araw-araw. Kahit nakakaranas tayo, no? Ng pains, heartaches, sorrows, sufferings, trials, disappointments, frustrations, lahat na. Pero kasama natin yung tatay natin in every step of the way. So, basahin natin sa 1 Peter chapter 5, verse 10, New King James Version. But may God of all grace, who called us to His eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect, establish, strengthen, and settle you. Dito sa NIV. And the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. So, nakaka-suffer tayo. No? A little while. Konti. Ba't sinabing konti ang nasa-suffer natin? Kasi si Jesus Christ na, yung sumakop ng lahat ng major sufferings. Si Jesus Christ na. Kaya, si Jesus Christ din ang magre-restore sa atin, tutulungan niya tayo, papalakasin niya tayo, at magiging stable tayo, para maging perfect tayo. Kaya lagi nating pasalamatan si Jesus Christ, siya kasi Almighty Father. Dahil dito sa mundong to talagang makakaranas tayo. Dahil ito nga, di ba, yung mundo, yung testing site. Yung original plan, dito tayo titira, no? Kung hindi nagkasala si Adan at si Eva. Pero nagkasala, kaya dumadanas tayo ngayon ng sufferings. Pero yung mga sufferings na yun naman ang makakatulong sa atin na mabago yung pagkatao natin. Magiging perfect tayo. Sa pamamagitan na magiging patient tayo, magiging loving tayo, despite of all those trials. Lalo tayong magtitiwala sa tatay natin, tsaka kay Jesus Christ. Last time, no, binasa natin yung Ezekiel chapter 24 and 25. So yung Ezekiel chapter 24, recap natin. Makaka-experience ng pain yung mga taga Jerusalem. Pero may dahilan si Almighty Father, at yun ay dahil sa rebellious people sila. Kaya tayo nakaka-experience din tayo ng mga pains because sa mga kasalanan natin. Hawa-hawa tayo, chain reaction. So, ang tawag sa Jerusalem, no, ay she. Di ba pag, alam niyo yung Queen of the South sa Philippines? Ang Queen of the South is Cebu. So, ba't siya Queen? Babae din, no? Pag lugar, babae, kahit hindi siya country, kahit hindi siya nature, basta lugar, city, no? Babae ang ginagawang pronoun. So dito, no, pinapakita sa verse chapter 24 na lulutuin. Niluluto yung mga taga Jerusalem. Symbolically lang to, no, hindi to talaga sila lulutuin. Kundi ito ay isang
comparison ni Almighty Father sa kung anong mangyayari sa mga rebellious people. Para malinis sila. Dadaan sila sa matinding pagsubok. Hanggang sa ma-perfect sila. Kaya nga, di ba dito may scum? Di ba yung scum, yun yung parang dumi. Habang nagluluto ka, may dumi na umaangat, di ba, pag pinapakuluan mo yung meat. Kaya ibibigay sila sa kaaway para matuto. Para matutong kilalanin si Almighty Father, para matutong tawagin natin yung tatay natin. Kaya inaalaw ni Almighty Father na makaranas tayo ng mga bagay na masasakit para matuto tayo. Dahil matitigas ang ulo natin. At bago pa man ma-experience ng mga rebellious house dito sa chapter 24, ipinaranas muna kay Ezekiel yung pain. Kaya mahirap maging prophet, no? Ipinaranas muna kay Ezekiel yung pain. Paano pinaranas? Kinuha ni Almighty Father yung asawa ni Ezekiel. Yung araw din na yun, kinagabihan, kinausap ni Almighty Father si Ezekiel na I will take away from you the desire of your eyes with one stroke. Kaya kung gusto ni Almighty Father, in one stroke, madaling gawin. Dahil powerful yung tatay natin. Pero hindi dapat siya magpakita ng kahinaan ng loob, na umiyak. Napakahirap ng pinapagawa ni Almighty Father kay Ezekiel. Kaya yung mga tao dyan na gustong maging prophet, kaya nyo ba? Akala nyo lang kasi yung pagiging prophet, no? Yung magiging sikat ka. Yun ang tingin ng tao. Hindi. Nakikita nyo to, no? Pinaparanas mo na kay Ezekiel yung pain. Gaya kay Jesus Christ, hindi prophet si Jesus Christ. Siya ay God. Pero bago maranasan ng mga tao na masave, ipinaranas kay Jesus lahat. Matindi pa sa naranasan ni Ezekiel. Sa lahat ng mga prophet, matindi pa yung naranasan ni Jesus. Para sa atin yon, para ma-save tayo sa ating mga kasalanan. So, iba ang prophet, iba si Jesus, at saka yung prophet, ulitin ko lang, na kinakausap ni Almighty Father yung mga prophet through a vision or dreams. Si Jesus Christ, nung dumating siya dito sa mundo, alam na niya yung kanyang assignment. Alam na niya yung kanyang gagawin. Alam na niya kung ano yung mga sasabihin niya. Kasi, galing siya kay Almighty Father. Doon na siya galing eh. Kasi, nung create tayo ni Almighty Father, nandun na si Jesus Christ. Example, itong si Ezekiel, nung create tayo ni Almighty Father, kasama natin si Ezekiel na create ni Almighty Father. Kasi, si Ezekiel, tao siya na ginawang prophet ni Almighty Father. Si Jesus Christ, kasama na siya ni Almighty Father bago pa man maging tao si Ezekiel. Kaya si Jesus Christ, alam na niya lahat. Kilala niya si Almighty Father. Kaya hindi natin masasabihin na prophet si Jesus. God siya at nagpapatawad siya ng kasalanan ng mga tao. Sana maintindihan natin, ano? So, kaya pinipilit ko kayo magbasa ng Bible para maintindihan natin, hindi tayo maligaw at maloko ng mga tao.
kung ano yung dinaranas nating pain, naramdaman na ni Jesus yan. At mas malala pa yung naramdaman ni Jesus. Kagaya nitong si Ezekiel, naramdaman niya muna bago iparamdam sa mga taga Jerusalem. Naiintindihan ninyo? Kino-compare natin, ano? Pero mas matindi yung pinagdaanan ni Jesus Christ. Itong si Ezekiel, may asawa siya. Si Jesus Christ wala, mag-isa lang siya. Wala siyang makausap na kagaya niya. No? Itong si Ezekiel, kausap niya asawa niya kung sakaling gusto niyang yung may desire of your eyes, sabi ni Almighty Father kay Ezekiel, pero si Jesus wala. Dahil ang focus ni Jesus ay ang gawin ang mga pinapagawa ni Almighty Father sa kanya. Ang focus niya yung pagmamahal niya kay Almighty Father, pagiging obedient niya. Yung focus niya tayo na madala sa heaven. So, kino-compare natin, ano? Tapos, dito naman sa Ezekiel chapter 25, binanggit dito yung mga Ammonites, Moabites. Alam na natin, yung anak ng, yung mga magulang ng Ammonites, no? Or yung kung saan nanggaling ang mga Ammonites at saka Moabites, tsaka yung Edom, and Philistia or Philistines. So, sila ay mga group of people, kung sa ngayon, ano, mga group of people na nag-celebrate, buti na parusahan, buti akala nila silang magaling, ganon, ha? Yun ang mga salita ng mga Philistines, Edomites, Moabites, Ammonites. Dadagdagan natin ngayon, no? Nakalagay kasi sa Bible, yung Tyre, Tyre. So, hindi lang Ammonites, Moabites, Philistines, and Edomites ang nagsalita ng against sa mga chosen people of God, kundi pati na rin ang Tyre. Dahil pag ang isang lugar or isang tao pinarusahan ni Almighty Father, hindi tayo dapat magse-celebrate or buti sa kanya na parusahan siya, kasi lahat ng tao ay makasalanan. Lahat ng tao ay makasalanan. Kaya hindi tayo dapat natutuwa pag nakakaranas ng pain yung kapwa-tao natin. Dapat nga anong tawag doon? Maki-sympathize, no? Or empathize, ganun. Hindi tayo dapat matuwa. So, yung Tyre, Tyre, sa ngayon, sakop siya ng Lebanon, kasama ng Sidon. Magkakamag-anak sila, no? So, ang salita ng mga taga-Tyre ay, ano din sila? Shemites din sila. Lahi ni Shem. At kung i-dig pa natin ng mabuti, Phoenician sila, sa kanila galing yung alphabets. At saka, yung mga British. Alam na natin, ano, sa kanila galing yung mga British. Ha? Kasi magagaling silang gumawa ng boats. Tapos, syempre, dahil sa marigaling sa mga
sa paggagawa ng boats, sumasakay sila sa barko or bangka o ano man ang tawag nila sa boat na yon, nakakapag-travel sila. Kaya alam na natin na kaya tayo may mga alphabets dahil sa mga Phoenicians. At yung mga Caucasians guide na magaling sa Britain or UK, galing sila sa Tyre. Yun ang kanilang ninuno. Na Shemites, no? So, Shemites sila, hindi lang nila alam. Hindi lang nila alam. Hindi ako nagbabasa sila. Nakita ko to sa encyclopedia. Ano bang encyclopedia yung nabasa ko? Okay. At saka yung Tyre, it came from the word Tyr. Kasi yung, pwedeng explain ko muna. Yung Tyre, tatlong klase ang tawag sa bato. Isang sela, Eben, and Tyr. Yung, halimbawa, Peter, Tyr. Yung Tyr doon, yun yung rock, no? So, yung sela, flat siya na rock na napantay sa ground. Ngayon yung Eben, block of stone siya na mas maliit sa boulder. Ngayon yung Tyr, T-S-U-R, bato siya, pero para siyang sela na flat. I know, not flat. Bato siya na sela na nasa ground, pero naka-protrude siya. Okay? Kaya, Tyr. Kaya, di ba, pinangalan kay Peter ay Tyr. Tyr. Doon galing yung salitang rock. Pero alam naman natin ang totoong rock ay si Jesus Christ. The stone the builders rejected has become the cornerstone. Ang pinangalan lang ni, tinawag lang ni Jesus Christ na Peter, si Simon, para ma-motivate si Simon. Dahil nga, di ba 3 beses, alam niyo ni Jesus Christ, na 3 beses mabebetray ni, na magsisinungaling or magbebetray si Peter. Kaya doon galing yung word na Peter, Tyr, no? So, this, gusto ko lang ikwento, no, na si Peter ay nagkasala din. Kahit na nasa heaven na si Jesus Christ. Dito sa Galatians chapter 2 verses 11 up to 14, no? Pinagsabihan siya ni Paul. Kaya nga, alam ni Jesus Christ, kailangan niyang i-motivate si Peter. Kaya tinawag niya na Rock or Peter. Dahil original name ay Simon. Dahil ayaw ni Jesus Christ na may mawala sa kanyang mga apostles. Gusto niyo basahin yung Galatians chapter 2 verse 11 to 14 para lang masabi ko sa inyo, no, or ma-share ko sa inyo na kaya lang Peter ang pinangalan kay Peter, kay Simon, dahil para ma-motivate siya. So Galatians 2:11-14, but when Peter came to Antioch, I opposed him in public. So sulat ito ni Paul, because he was clearly wrong. Before some men who had been sent by James arrived there, Peter had been eating with the Gentile believers, but after these men arrived, he drew back and he would not eat with the Gentiles because he was afraid of those who were in favor of circumcising them. The other Jewish believers also started acting like cowards along with Peter, and even Barnabas was swept along by their cowardly action. When I saw that they were not walking a straight path in line with the truth of the gospel, I said to Peter in front of them all, "You are a Jew, yet you have been living like a Gentile, not like a Jew. How then can you try to force Gentiles to live like Jews?" So, pinagsabihan ni Paul si Peter, kahit na si Peter ay mas matured kay Paul or mas nauna na maging apostle.
So may tendency kasi nga si Peter, kaya ginawang Peter ni Jesus. So pag naaalala niya Peter, ang tinawag sa akin ni Jesus, naalala ngayon ni Peter na kailangan maging bato ako, dahil si Jesus ang nagbigay ng pangalan sa akin. So ganon ang ibig sabihin, na hindi dahil si Peter ang pundasyon ng isang pananampalataya, kundi si Jesus ang pundasyon. Si Jesus, siya ang cornerstone. Kaya napunta tayo sa stone dahil yung tire, galing yun sa word na sure, kasi yung tire ay bato. Sure, no? So, alam naman natin na yung words ay naiiba ng spelling, naiiba ng pronunciation. Gusto ko lang share, ha? Na yung tire ay big sabihin nun iba to, na naka-protrude. Malalim na ba to, pero may nakaangat na ganon. At saka idagdag ko lang, di ba kaya nga si Jesus ay isang mountain na ilagay sa Daniel? Si Jesus yon, yung mountain, na bato na naging mountain. Si Jesus yon na tumama dun sa statue sa Book of Daniel. Nabasa na natin yun, di ba? So si Jesus yun yung bato na naging mountain. Yung kingdom ni Jesus Christ, it'll be forever. So basahin na natin ito ng Ezekiel chapter 26. And it came to pass in the 11th year of the first day of the month that the word of the Lord came to me, saying, Son of man, because Tyre has said against Jerusalem, Aha, she is broken, who was the gateway of the peoples. Now she is turned over to me. I shall be filled, and she is laid to waste. So yung Tyre, natuwa sila dahil sinakop ng Babylon, King of Babylon, ang Jerusalem. Natuwa sila. Instead na kaawaan nila or makisympathize or tulungan, natuwa pa sila. Nasa sa atin na ang blessing, wala na sa Jerusalem. Tayo na ngayon. Sabi ng Tyre. So pwede natin itong halintulad sa isang tao. Yan hindi na siya ang ating head. Ako na ngayon ang head ng organisasyon. Tanggal na siya. Hindi tayo dapat ganon, no? Kundi maging maawa tayo sa tao. Yun ang tinuturo sa atin ni Almighty Father, na magmamahalan ang kanyang mga anak. Therefore, thus says the Lord God, Behold, I am against you, O Tyre, and will cause many nations to come up against you, as the sea causes its waves to come up. So, paparusahan ni Almighty Father ang Tyre dahil sa kayabangan. Dahil sa natutuwa siya sa ikinalulugmok ng kanyang kapatid. Buti na nasunog ang bahay nila. Buti. May ganun na tao na inggit, no? Buti nagkahiwalay-walay sila magpapamilya. May mga ganun na tao. Napaka sakit pakinggan, pero may mga ganun na tao. And they shall destroy the walls of Tyre and break down her towers. I will also scrape her dust from her and make her like the top of a rock. Sabi ni Almighty Father. Sisirain ko lahat ng kanyang mga ari-arian. Kung anong mga naitayo niya, naipundar niya. Tatanggalin ko yon lahat. It shall be a place for spreading nets in the midst of the sea, for I have spoken, says the Lord God. It shall become plunder
for the nations. So, sasakupin din ng ibang lugar ang Tyre. Maghihirap din ang Tyre. Also, her daughter villages, which are in the fields, shall be slain by the sword, and they shall know that I am the Lord. And also her daughter villages. So, ang lugar talaga ay babae ang tawag kahit village, city, country, or nature, or ano ba? Homeland, no? Babae talaga ang tawag, or daughter, or mother, ganon. Female. For thus says the Lord God, behold, I'll bring against Tyre from the north Nebuchadnezzar, king of Babylon, king of kings, with horses, with chariots, and with horsemen, and an army, with many people. So ginamit ni Almighty Father si King Nebuchadnezzar. He will slay the sword, your daughter villages in the fields. So kahit anong mga barangay, no, kung sakali parang barangay to or maliliit na lugar na sakop ng Tyre, sasakupin or sisirain ng Babylon. He will heap a siege mound against you, build a wall against you, and raise a defense against you. He will direct his battering rams against your walls, and his axes. He will break down your towers. Ba't hindi magalit si Almighty Father? Nakakatakot. Hindi ba kayo natatakot kay Almighty Father? Sa isang iglap lang kaya ni Almighty Father, lahat tanggalin yung mga bagay na pinagmamalaki natin. Because of the abundance of his horses, he will dust. Their dust will cover you. Your walls will shake at the noise of the horsemen, the wagons, and the chariots when he enters your gates. As men enter a city that has been breached, with the hooves of his horses, he will trample all your streets. He will slay your people by the sword, and your strong pillars will fall to the ground. Walang matitira sa inyo, sabi ni Almighty Father. Gaya ng sa mga Ammonites, paparusahan niya yung mga Moabites, Philistines, and Edomites. They will plunder your riches and pillage your merchandise. They will break down your walls and destroy your pleasant houses. They will lay your stones, your timber, and your soil in the midst of the water. I'll put an end to the sound of your songs, and the sound of your harps shall be heard no more. Hindi na kayo mag-celebrate, wala na kayong mga music na papatugtugin. Sisirain ko yun. Papahintuin ko yun. I will make you like the top of a rock. You shall be a place for spreading nets, and you shall never be rebuilt, for I, the Lord, have spoken, says the Lord God. Pag mayabang ang mga tao, I, the Almighty Father. Thus says the Lord God to Tyre, will the coastlands not shake at the sound of your fall, when the wounded cry, when slaughter is made in the midst of you? Iaalaw ni Almighty Father na may mga mamatay na mga tao. Then all the princes of the sea will come down from their thrones, lay aside their robes, and take off their embroidered garments. They will clothe themselves with trembling. They will sit on the ground, tremble every moment, and be astonished by you. Kahit yung mga leaders ng kahit saang lupalop, matatakot sila. And they will take up a lamentation for you and say to you, how have you perished? How you have perished, O one inhabited by seafaring men, O renowned city, who was strong at sea, she and her inhabitants, who caused their terror to be on all her inhabitants. Kaya binanggit yung Princess of Sea, no, tsaka tong seafaring men, dahil yung Tyre ay malapit sa dagat.
So kung titignan nyo yung sa coastland, titignan nyo, dire-diretso yon, Philistines or Palestine, tapos Israel, tapos andito kasi yung dagat. Kung titignan nyo sa mapa, no? Baliktad kasi yung ano ko, naka-mirror. Titignan, dire-diretso yon. Kaya maganda yung land na binigay ni Almighty Father sa mga Israelites. Yung Israelites, meron silang dagat dito, may dagat sa baba, may dagat sa taas. Maganda yung lugar na binigay ni Almighty Father na pinili niya para sa mga Israelites. Stable pati yung lugar ng kung saan nakalagay yung mga Israelites. Wala akong nakitang nililindol doon. Wala akong napalitaang binagyo. Dito tayo, no, binabagyo tayo, nililindol tayo, ano pa ba, nagkakaroon tsunami. Doon sa lugar binili ni Almighty Father, walang mga ganong pangyayari. Maganda yung pinili ni Almighty Father. Dahil mahal niya yung mga Israelites. Kasi doon manggagaling yung lineage doon manggagaling sa lineage ng ni David, si Jesus. Pero nagkasala, no? Bago dumating si Jesus, nagkasala itong mga taga Jerusalem. Yung Judah, tsaka yung Israel. Nagkasala. Bago dumating si Jesus Christ. Pero, alagang-alaga na ni Almighty Father to, inaalagaan niya kasi gusto niyang maging malinis. Yung dadaanan na yung mga magiging ancestors yung dahil nakadikit ang pangalan ni Jesus kay David. So, yung mga downline or yung mga descendants ni David, gusto ni Almighty Father maayos. And then they take up a lamentation for you and say to you, how have you perished? Or how you have perished, O one inhabited by seafaring men, or renowned city, who was strong at sea, she and her inhabitants, who caused their terror to be on all her inhabitants. Now the coastlands tremble on the day of your fall. Yes, the coastlands by the sea are troubled by your departure. For thus says the Lord God, when I make you a desolate city, like cities that are not inhabited, when I bring the deep upon you and great waters cover you, then I'll bring you down with those who descend into the pit, to the people of old, and I will make you dwell in the lowest place of the earth, or lowest part of the earth, in places desolate from antiquity, with those who go down to the pit. Ano yung go down to the pit? So, ito, hindi lang ang pinatutungkulan dito, yung mga tao sa Tyre. Yung mga tao sa Jerusalem, no? Chosen people sila, doon manggagaling yung lahi ni, doon yung sa descendant, magiging descendant ni David, si Jesus, kasi doon dadaan yung ano. Kaya, inaayos ni Almighty Father yon. Pero chosen people sila, di ba? Ngayon, itong mga kapitbahay na Ammonites, Edomites, Philistines. Ito yung mga Philistines and Tyre. Sila yung mga tao na kinakastigo yung mga taga Jerusalem. So kung i-compare natin ngayon, may mga Christians na dumadanas ng mga paghihirap, no? Dahil nagkakasala ang mga Christians. Aminin man natin o hindi, kahit Christian nagkakasala ka, pero kailangan tayong maging perfect. Kaya inaalaw ni Almighty Father makaranas tayo ng pain and sufferings, makaranas tayo ng kawalan. Dahil gusto ni Almighty Father na maging perfect tayo. At magagawa natin yun dahil may tulong ni Jesus Christ. Ngayon, yung mga tao na hindi naniniwala kay Almighty Father, yung mga na sa ngayon, yung Ammonites, Edomites,
um, comparison, ano? Ammonites, Edomites, Moabites, Philistines, Tyre. Kaya nga dito, ang Tyre na to, ito ay hindi nagtitiwala kay Almighty Father. So sa ngayon, may mga taong hindi nagtitiwala kay Almighty Father. Inihahalin tulad sila sa mga tao sa Tyre. So, may binabanggit na pit. Then I will bring you down with those who descend into the pit. To the people of old, that I'll make you dwell in the lowest part of the earth, in places desolate from antiquity, with those who go down to the pit, so that you may never be inhabited, and I shall establish glory in the land of the living. Ano yung pit? Yung pit ay, alam naman natin, di ba? Impyerno. Baka itanong nyo, di ba ano to, Old Testament to, iba yung New Testament. Kahit na Old Testament, yung mata ni Almighty Father, malawak. Yung pangunawa ni Almighty Father. Kaya, yung mga binabanggit niya sa Old Testament, mailalagay mo rin sa New Testament or sa current time natin. No? Nakakaintindi ko yung sinasabi ko. I will make you a terror, and you shall be no more. Though you are sought, for you will never be found again, says the Lord God. Kasi yung mga tao ngayon, ganon, buti nga sa'yo, nakarma ka, buti nga sa'yo, kami na ngayon ang sikat ngayon, nagkakagulo ka na, ganon ang tao. Kaya, ano ang kaparusahan? May kaparusahan yon. Kaya hindi tayo dapat natutuwa sa ikinalulugmok ng tao. So, yung mga Ammonites, anong dahilan? O, ibabanggitin ko rin, no? Yung sa mga Ammonites, anong sabi ni Almighty Father sa Ammonites? Because you said, aha, against my sanctuary when I was profaned, and against the land of Israel when it was desolate, and against the house of Judah when they went into captivity. So ito ay yung minamock nila, yung anak ng Diyos, kasi nakaka-experience sila ng hardships. Ngayon yung Moabites naman, ang sabi ni Almighty Father, because Moab and Seir said, look, the house of Judah is like all the nations. Ibig sabihin naman ito, inggit naman ito, jealous sila, hindi nila nirespeto ang kapwa-tao nila. No? Mababa ang tingin nila. Itong mga Edomites, because of what Edom did against the house of Judah by taking vengeance, and has greatly offended by avenging itself on me, sabi ni Almighty Father. May mga tao na buti pinarusahan siya dahil nakaganti na tayo sa kanila. May mga ganun na tao. Buti pinarusahan siya dahil nasaktan niya ako dati, nakaganti na tayo. Kaya pinarusahan ngayon ng mga Edomites. No? So ayaw din ni Almighty Father nun. Ngayon itong mga Philistines naman, because the Philistines dealt vengefully and took vengeance with a spiteful heart to destroy because of old hatred. May itinatanim na sama ng loob naman to. Yung mga Philistines sa mga Israelites, or yung mga tao, may tinatanim na sama ng loob sa isang tao na Kristiyano na nakakaranas ng experience, ng pains and sufferings. Ngayon, dinidespise nila yung anak ng Diyos kasi meron silang they were harboring ill feelings, no? So ayaw din ni Almighty Father ng ganon. Ito namang Tyre, because Tyre said, aha, the gate of the peoples is broken. It has swung open to me. I shall be replenished now that she is laid to waste. Buti nga sa kanila, tayo na ngayon ang kikilalanin. Buti nga sa mga Kristiyano na yan, na napaparusahan sila. O tayo na ngayon ang totoo, nakikilalaning totoong pananampalataya. Ganon, ano? So, ano yung matututunan natin dito? Mga kasalanan to na ayaw ni Almighty Father. So, babanggitin na naman natin yung kasalanan, ano?
Nagsasawa ba kayo pag binabanggit natin ang kasalanan? Huwag natin magsasawa. Alalahanin natin lagi para ma-inculcate sa mind natin, maitanim sa utak natin na yung mga bagay na hindi natin gagawin, at malaman din at nang sa ganun ay makagawa tayo lagi ng tamang desisyon bago tayo manghusga ng tao, bago tayo mag-celebrate sa suffer ng isang tao. So anong mga kasalanan to ng Tyre, tsaka ng Philistines, tsaka ng Edomites, tsaka ng Moabites, and Ammonites. Nabanggit na. Mocking, jealousy, disrespectful, celebrated due to the misery of others. So, binubuli nila ang Jerusalem, or binubuli nila yung mga Christians. Natutuwa sila na pag nakaka-experience ng pain and misery ang mga tao, at ayaw nilang tulungan. Hindi sila mapagmahal, wicked, selfish, prideful, lovers of themselves, envy, rivalry, no? Itong Tyre, rivalry, ang nakikipagkompetensya. Lovers of money, dahil sabi ng Tyre, kami na ang mapupunuan yan kasi nawala na yung Jerusalem and Israel. Dahil sinakop na ng Babylon. Prideful, haughty, arrogant, heartless, unappeasable, slanderous, high opinion of oneself, or having self-importance, very happy and pleased because of something you have done, something you own, or something you know. Prideful. So yun ang matututunan natin. Ayaw ni Almighty Father na pag may mga taong nasasaktan, natutuwa tayo. Sinisipa pa natin. So dito tayo sa Ezekiel chapter 27. The word of the Lord came to me again, kay Ezekiel. Kinausap siya ulit ni Almighty Father. Hirap na hirap siguro ang kalooban ni Ezekiel, no? Now, son of man, take up a lamentation for Tyre. Ano yung ibig sabihin ng lamentation? It's a mourning or sorrow, weeping, wailing, crying. So bago pa man maramdaman ng ibang mga tao, si Ezekiel muna. Kagaya ni Jesus, mas matindi yung kay Jesus bago tayo mahusgahan. Si Jesus muna ang hinusgahan. Okay, sa New Testament at sa ngayon, si Jesus muna ang hinusgahan bago tayo. Kaya wala tayong dahilan para magreklamo. Dahil kung tayo ay nag-share ng Word of God, bago pa man tayo husgahan ng mga tao, bago pa man tayo kainisan ng mga tao, kinainisan na si Jesus Christ. Naramdaman na lahat ni Jesus Christ, lahat-lahat. Yung ipahiya siya, yung duraan siya, sampalin siya, suntukin siya, batukan siya, sinaksak na siya sa tagiliran hanggang sa pinatay siya, at napagtagumpayan niya. And on the third day, nabuhay ulit si Jesus Christ. So tayo din, kahit na mag-share tayo ng Word of God, kahit anong sabihin sa atin, basta alam natin na yung sinasabi natin ay galing sa Bible, magbabasa tayo ng Bible, hindi tayo titigil. Dahil si Jesus yung pattern natin. So ngayon, kaya nabanggit natin yun, dahil itong si Ezekiel, naramdaman niya, pinaparamdam muna sa kanya ni Almighty Father,
bago iparamdam sa mga tao. At saka wala akong nakitang prophet dito sa Bible, no? Na yumaman. Na maganda ang buhay. Ito bang si John the Baptist? Ano bang buhay niya? Di ba yun ang hirap? Si Jonah, ang hirap. Si Moses, ang haba ng nilakad, hindi naman nakapasok ng Israel or ng land of promise. Si Isaiah. Kaya paano mo masasabing gusto mong maging prophet? Malaking responsibilidad na nakapatong sa'yo. Ba't mo gugustuhin? At saka yung pagiging prophet, hindi ka magre-request. Hindi, Lord, gusto ko pa maging prophet. Hindi ganun. Si Almighty Father nagbibigay nun. Ha? Kaya may school, babanggitin ko na may school of prophecy. Magbabayad ka para matuto ka mag-prophesy. Hindi ganun. Walang bayad ang salita ng Diyos. At saka ang mga prophet, kinaiinisan sila. Ha? Gusto bang kainisan ka ng mga tao? Kung payag ka, no? Kung willing ka na kainisan ka ng tao, sige, bibigay sa'yo ni Lord kung na maging prophet ka. Dahil ang pagiging isang prophet, yung validation ni Almighty Father ang kailangan, hindi validation ng tao. Ang dami kasi, kaya gusto kong ulit-ulitin. Gusto nila yung validation ng tao, pero hindi nila sinasabi yung totoo. Etong si Ezekiel, pinaparamdam talaga sa kanya ni Almighty Father. Kaya lahat ng sinasabi ni Almighty Father, sinasabi ni Ezekiel sa mga tao. So sa Ezekiel chapter 27, the word of the Lord came again to me saying, "Now, son of man, take up a lamentation for Tyre. And say to Tyre, you who are situated at the entrance of the sea, merchant of the peoples on many coastlands, thus says the Lord God." Sa tingin niyo pag binibigay ni Almighty Father itong mga message ni Almighty Father para sa isang lugar, hindi nasasaktan si Ezekiel. Nasasaktan si Ezekiel. Kasi nga siya, prophet siya, pinili siya ni Almighty Father. Kaya siya pinili ni Almighty Father dahil alam ni Almighty Father yung ugali ni Ezekiel, yung pagkatao ni Ezekiel. Kaya nasasaktan din si Ezekiel, no? Ganun ang prophet. Kaya yung mga tao dyan, please, huwag kayo magsinungaling sa mga tao. Na kunyari, prophet kayo ang padala ni Almighty Father. Huwag ganon. Tapos maghingi kayo ng pera. Huwag ganon. Sasabihin kayo yung isinugo ni Almighty Father. Ang dami ng prophet na isinugo. Si Jesus Christ. Pinadala na si Jesus Christ. Tapos may darating pa pala na sino kayo? Sino tong mga to? Tapos yung sinasabi nyo wala naman sa Bible or nagko-contradict sa mga sinasabi sa Bible, yung mga sinasabi ninyo. So ano kayo? Anong tawag sa inyo? False prophet. Dapat kung magsasalita kayo, nasa Bible. At saka gusto ko kung magsasalita kayo ng tungkol sa Bible, no? Magbasa muna kayo ng Bible, please.
Hindi yung para lang sumaya ang mga tao, magkaroon ka ng maraming followers, ano mo, isi-sugarcoat mo yung mga bagay. Hindi ganon. Kung talagang servant ka ni Almighty Father, tsaka ni Jesus, sasabihin mo lahat ng totoo kahit masakit. Nananawagan ako sa mga leader dyan. Kahit masakit, sabihin ninyo sa mga tao. Hindi, mababawasan kami ng member. Mababawasan kami ng kinokollect na mga tithes and offerings. Tama ba yon? Ha? Sabihin niyo yung totoo. Kasi na mabuhay kayo sa mundo na to. Hindi kayo kasi totoong kay Almighty Father. Ginagamit yung pangalan ni Jesus Christ at ni Almighty Father for your own selfish needs. Ezekiel chapter 27. The word of the Lord came to me again, saying, Now, son of man, take up a lamentation for Tyre, and say to Tyre, You who are situated at the entrance of the sea, merchant of the peoples and many coastlands, thus says the Lord God, O Tyre, you have said, I am perfect in beauty. Your borders are in the midst of the sea. Your builders have perfected your beauty. They made all your planks of fir trees from Sinner. They took a cedar from Lebanon to make you a mast. Of oaks from Bashan, they made your oars. The company of Ashurites have inlaid your planks with ivory from the coast of Cyprus. Fine embroidered linen from Egypt was what you spread for your sail. Blue and purple from the coast of Elijah was what covered you. Inhabitants of Sidon and Arvad were your oarsmen. Your wise men, all Tyre, were in you. They became your pilots. Ang tagadikta ng inyong mga bayan or lugar, yung mga matatalinong tao sa inyo, sabi ni Almighty Father sa Tyre. Elders of Gabal and its wise men were in you to caulk your seams. Magagaling ang inyong mga tagagawa. All the ships of the sea and their oarsmen were in you to market your merchandise. Pati yung pagmamarket, magagaling. So, sino tong Tyre na to na pinatutungkulan? Itong Tyre na to na pinatutungkulan ni Almighty Father ay ang mundo. Those from Persia, Lydia, and Libya were in your army as men of war. They hung shield and helmet in you. They gave splendor to you. Men of Arvad with your army were on your walls all around, and the men of Gamad were in your towers. They hung their shields on your walls all around. They made your beauty perfect. So itong Tyre na to, ito ay ang mundo natin. Baka sabihin, bakit nasa Old Testament? Ipinapatungkulan, no? Ni Almighty Father ang mundo natin. Lahat ng nasa yung Old Testament na binabanggit ni Almighty Father ng mga prophecy, no? Pinapadala niya sa kanya mga prophets, yung mga parables. Tayo to. Hindi, baka sabihin, hindi, Old Testament yan, yung sa Tyre lang yan. Hindi. Ha? Applicable sa atin to. Verse 12, Tarshish was your merchant because of your many luxury goods. They gave you silver, iron, tin, and lead for your goods. Jabal, Tubal, and Meshach were your traders. They bartered human lives and vessels of bronze for your merchandise. Pati buhay ng tao, pinagbabarter, binibenta. Those from the house of Togarma traded for your wares with horses, steeds, and mules. The men of Dedan were your traders. Many isles were the market of your hand. They brought you ivory tusks
and ebony as payments. So mayamang lugar ang iyong lugar. Syria was your merchant because of the abundance of goods you made. They gave you for your wares emeralds, purple embroidery, fine linen, corals, and rubies. Judah and the land of Israel were your traders. They traded for your merchandise, wheat of Minnith, millet, honey, oil, and balm. Damascus was your merchant because of the abundance of goods you made, because of your many luxury items, with the wine of Helbon and with white wool. Dan and Javan paid for your wares, traversing back and forth, wrought iron. Keisha and Cain were among your merchandise. Ang daming binibenta ng Tyre. Sikat ang Tyre. Dedan was your merchant in saddlecloths for riding. Na inihalin tulad sa ngayon, na tayo ngayon, available lahat ng mga bagay dito sa mundo, no? Arabia and all the princes of Kedar were your regular merchants. They traded with you in lambs, rams, and goats. Pati mga pagkain, available na sa atin. Ngayon, no? The merchants of Sheba and Ramah were your merchants. They traded for your wares, the choicest spices, all kinds of precious stones and gold. Haran, Canaan, Eden, and merchants of Sheba, Assyria, and Kilmad were your merchants. Maraming mga businessmen. Okay, traders, business person. Ha? These were your merchants in choice items, in purple clothes, magagandang mga damit, in embroidered garments, in chests of multicolored apparel, in sturdy wooden cords, which were in your marketplace. The ships of Tarshish were couriers of your merchandise. They were filled with very glorious in the midst of the seas. Your oarsmen brought you into many waters, but the east wind broke you in the midst of the seas. Your riches, wares, and merchandise, your mariners and pilots. May pilot na. Alam ni Almighty Father, may pilot. Iba kasi mariner sa pilot. Alam ni Almighty Father. Advance yung isip ni Almighty Father. Alam niya, oh. Your caulkers and merchandisers, all your men of war who are in you, ay mga soldiers to, men of war. And the entire company which is in your midst will fall into the midst of the seas on the day of your ruin. Sisirain ka. Sabi ni Almighty Father, the common land will shake at the sound of the cry of your pilots. All who handle the oar, the mariners, all the pilots of the seas, will come down from their ships and stand on the shore. They'll make their voice heard because of you. They'll cry bitterly and cast dust on their heads. They will roll about in ashes. Kapareho nung nasa yung dating, no? Kapareho nung nasa Book of Revelation. They will shave themselves completely bald because of you, gird themselves with sackcloth, and weep for you with bitterness of heart and bitter wailing. Nakikita nyo yung kapareho sa Book of Revelation, yung pagkakasabi ni Almighty Father dito, na masisira ang isang lugar. Lahat-lahat mawawala sa kanya. Traders, mariners, mga pilots, lahat kumpleto sa kagamitan, pero mawawala lahat. In their wailing for you, they will take up a lamentation and lament for you. What city is like Tyre, destroyed in the midst of the sea? When your wares went out by sea, you satisfied many people. You enriched the kings of the earth with your many luxury goods and your merchandise. But you are broken by the seas in the depths of the waters. Your merchandise and the entire company will fall in your midst. All the inhabitants of the isles will be astonished at you. Their kings will be greatly afraid, and their countenance will be troubled. The merchants among the peoples will hiss at you. You will become a horror
and be no more forever. Same as what is in the book of Revelation, no? So, naiba lang ang pangalan, hindi diretso ni Almighty Father. Yung, pero kapareho nung nasa book of Revelation. Ha? Naintindihan ba ninyo? So, ito ay tungkol, kasi nga prophetic book to, tungkol sa kasalanan ng mga tao, di ba? Nakikita ninyo na yung Jerusalem ibibigay sa mga kanyang kalaban kasi matitigas ang ulo para matuto. Ngayon tayo, ganun tayo. Ngayon, yung mga nag-aapi sa atin, yung mga nagmamak sa atin, parurusahan din ni Almighty Father, pati na rin yung mga tao na ayaw magsisi at nagyayabang. So, ganun din yung nasa Book of Revelation. Ha? Nakikita niyo ba yung comparison? Dito sa chapter 28 ng Ezekiel, the word of the Lord came to me again saying, Son of man, say to the prince of Tyre, thus says the Lord God. Prince of Tyre, ibig sabihin siya yung mga naghahari or nagro-rule, no? Sa isang bayan. Because your heart is lifted up and you say, I am a God. I sit in the seat of gods in the midst of the seas, yet you are a man and not a God. Though you set your heart as the heart of a God. Ito yung nasa beast, no? Yung sa Book of Revelation. Ito yung beast. Mayabang, I am a God, I sit in the seat of gods. Yeah. Sa Book of Revelation siya. Behold, you are wiser than Daniel. There is no secret that can be hidden from you. With your wisdom and your understanding, you have gained riches for yourself and gathered gold and silver in your treasuries. O sa katalinuhan mo, ang dami mong nakuha, na kayamanan. But your great wisdom is in trade. You have increased your riches. And your heart is lifted up because of your riches. Naging mayabang ka, sabi ni Almighty Father. Sa katalinuhan mo, naging successful ka, pero ang yabang mo. Therefore, thus says the Lord God, because you have set your heart as the heart of a God, ang tingin mo sa ngayon sa sarili mo, heart of a God, para ka ng Diyos, tingin mo sa sarili mo. Behold, therefore, I will bring strangers against you, the most terrible of the nations, and they shall draw their swords against the beauty of your wisdom, and defile your splendor. They shall throw you down into the pit. Alam nyo na, no? Pag sinabing pit, ito ay impyerno. Itatapong ka sa impyerno, and you shall die the death of the slain in the midst of the seas. Will you still say before him who slays you, I am a God? Sasabihin pa ba na Diyos ka, na powerful ka? But you shall be a man and not a God in the hand of him who slays you. You shall die the death of the uncircumcised. Ano ba yung death of the uncircumcised? Madumi, mamamatay kang madumi. By the hand of aliens. For I have spoken, says the Lord God. Moreover, the word of the Lord came to me, saying, Son of man, take up a lamentation for the king of Tyre. So yung isa, para sa prince of Tyre, no? Ito naman for the king of Tyre. And say to him, thus says the Lord God, you were the seal of perfection, full of beauty and full of wisdom and perfect in beauty. You were in Eden, the garden of God. Every precious stone was your covering, the sardius, topaz, and diamond, beryl, onyx, and jasper, sapphire, turquoise, and emerald with gold. The workmanship of your timbrels and pipes was prepared for you on the day you were created. You were anointed cherub who covers, established you. You were on the holy mountain of God. You walked back and forth in the midst of fiery stones. You were perfect in your ways. From the day you were created till iniquity was found in you. So yung king of Tyre, ito yung dragon. Sa Book of Revelation, yung prince, yun yung beast. Kasi, yung dragon, alam naman natin sa Lucifer to, ito ay siya, pinatutungkulan siya dito.
By the abundance of your trading, you became filled with violence within, and you sinned. Therefore, I cast you as a profane thing out of the mountain of God, and I destroyed you, O covering cherub, from the midst of the fiery stones. Your heart was lifted up because of your beauty. You corrupted your wisdom for the sake of your splendor. Boastful, arrogant, haughtiness. I cast you to the ground. I laid you before kings that they might gaze at you. You defiled your sanctuaries by the multitude of your iniquities, by the iniquity of your trading. Therefore, I brought fire from your midst. It devoured you, and I turned you to ashes upon the earth in the sight of all who saw you. Itinapong kita. Sabi ni Almighty Father, all who knew you among the peoples are astonished at you. You shall become a horror and shall be no more forever. Nakakatakot ka, ikaw ay kakatakutan, ikaw ay mawawala na habang buhay. So, itong King of Tyre, ito ay, pinatutukulan dito ay yung dragon, Lucifer. Yung prince, ang pinatutukulan dun ay yung beast, no? Na nasa Book of Revelation. Then the word of the Lord came to me, saying, Son of man, set your face toward Sidon and prophesy against her, and say, Thus says the Lord God, Behold, I am against you, O Sidon. I will be glorified in your midst, and they shall know that I am the Lord, when I execute judgments in her, and I am hallowed in her. For I will send pestilence upon her, and blood in her streets, and wounded shall be judged in her midst, but the sword against her on every side. Then they shall know that I am the Lord. Paparusahan yung Sidon. So, itong Sidon naman ay, ang pinatutungkulan na naman ito ay ang mundo. And they shall no longer be pricking briar or a painful thorn for the house of Israel from among all who were around them, who despised them. Then they shall know that I am the Lord God. Paparusahan ni Almighty Father yung nangaaway sa house of Israel, nangaaway sa mga followers of Christ. Hindi na nila imamak, hindi na nila ipe-persecute. Darating ang oras na yon. So ito ay ang pinatutungkulan ang mundo. Verse 25. Thus says the Lord God, when I have gathered the house of Israel from the peoples among whom they are scattered, and am hallowed in them in the sight of the Gentiles, then they will dwell in their own land, which I gave to my servant Jacob. Magsasama-sama ang mga Israel or chosen people. Nakakalat kasi tayo, lahat ng mga faithful followers of Christ, true Christians na followers ni Christ, no? Pag true Christians, syempre true followers of Christ yon. Nakakalat tayo, hiwa-hiwalay tayo eh. Hindi dahil sa member ka ng isang organization, lahat kayo doon ay faithful kayo, no? Meron dong hindi, merong faithful. Naiintindihan niyo? Halimbawa, may pare-pareho kayong denomination. May faithful doon kay Christ, merong hindi. Iba-iba kasi tayo ng kalagayan ng buhay. Kaya nga hindi by group, okay? Kaya nga hiwa-hiwalay, sabi ni Almighty Father. And they will dwell safely there, build houses and plant vineyards. Yes, they will dwell securely when I execute judgments on all those around them who despise them. Then they shall know that I am the Lord, their God. Ay, nawala ng ilaw. Wait. Dali. Ano ba ito? Nakalimutan ko isaksak yung charger. Sakto naman na natapos yung Ezekiel hanggang 28 ba yun?
So, dudugtong ko, no? Ha? So, 3 chapter tayo binasa natin ngayon. So, nakikita nyo na yung tire, sinisimbolize nun yung mundo. Tapos, yung King of Tyre, siya yung dragon. Yung Prince of Tyre, siya yung beast. Tapos, yung House of Israel, siya yung mga faithful followers of Christ. Okay? Kasi, ulitin ko, no? Naiintindihan niyo ba? Mabilis ba magsalita? Yung basa natin? Dito sa, Lamentation of Tyre. Ezekiel chapter 28 verse 11 up to 19, ang pinatutungkulan dito ay si Lucifer, King of Tyre. So kung i-compare natin sa Book of Revelation, siya yung dragon. Kasi nakalagay dito, you were the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. Diba sa lahat ng mga angels, si Lucifer pinakamaganda at pinakamatalino. You were in Eden, the garden of God. Every precious stone was your covering. The sardius, topaz, and diamond. You were the anointed cherub who covers. Oh, anointed cherub. Ano ba yung anointed, no? Na angel. I established you. You were on the holy mountains of God. So ito ay pinatutungkulan si Lucifer at ibinaba siya ni Almighty Father. Nakita natin dito. Thank you Jesus, Almighty Father. Akala natin King of Tyre to, pero ang pinatutungkulan nito ay si Lucifer, okay? Nagkakaintindihan tayo na, ano? Ngayon, dito naman sa Ezekiel chapter 28 verses saan ba yung Prince of Tyre dito? Verses 1 up to 30, up to 10, ang pinatutungkulan naman dito ay yung the beast. Bakit pinatutungkulan na the beast? Yung sa Book of Revelation kasi, yung beast doon, siya yung pinaka-head. No? Siya yung maglalagay ng mark of the beast sa mga tao, siya magde-decide. Siya ang nag-rule. Kahit maraming mga countries, maraming mga leaders, siya ang nagli-lead. Kaya Prince of Tyre, kaya nga siya yung I am a God. Siya ang sabi ng beast, no? Kaya yung beast dito ay Ezekiel chapter 28 verse 1 up to 10. Tapos si Lucifer yung dragon, Ezekiel chapter 28 verses 11 up to 19. Tapos yung mundo, ibig sabihin, pag sinabing mundo, lahat ng tao na hindi follower ni Christ. Sa Ezekiel chapter 28 verse 20 up to 24. Kasi minamak nila ang mga Christians, inaaway nila, pinagtatawanan, sinasaktan.
emotionally, sometimes physically, no? Ngayon, itong pinatutungkulan naman sa Ezekiel chapter 28 verse 25, ito naman yung people of the Almighty Father, mga servants ni Almighty Father, na nakikita nyo ba, na i-compare nyo ba? Naalala nyo ba yung nasa Book of Revelation natin? O hindi? Ito ang kausap na, no? Kausap. So itong dito naman sa Ezekiel chapter 27, ang dinidescribe naman dito ay yung mundo. Okay? Yung mundo na nandun din sa Book of Revelation. No? Na ang patungkol naman doon ay Babylon. Imbis na Tyre. Ngayon, ito namang Ezekiel chapter 26. Hayaan ni Almighty Father na yung mundo ay sakupin or maplunder or masira. Nakikita na ninyo yung comparison ng Ezekiel na binasa natin ngayon na 3 chapters sa comparison sa nasa Book of Revelation. No? Naintindihan na natin na magkaduktong. Although iba ang name, ganun si Almighty Father, no? Although iba ang name, yung pa rin yun. Ha? Yung pa rin yun. Kaya nga si Almighty Father, hindi siya nagbabago yung kanyang mga desisyon, yung mga sinasabi niya, hindi nagbabago. Pero yung time kasi na to, nung time nung si Ezekiel, ang sikat na lugar ay Tyre. No. Ngayon, sa Book of Revelation, nakabase kasi nga ang mundo sa Babylon na mother of all harlot. Ano nga ba yun? Sa Book of Revelation, you are a mother of harlot, Babylon. Babylon the Great, the mother of prostitutes and of earth's abomination. Revelation chapter 17. So, dito sa Ezekiel, sisirain ang mundo. Dahil nga sa sobrang kasalanan ng tao, maraming mga merchants. Binanggit din dito sa Revelation na maraming merchants, magaganda. Okay? Tapos binanggit din, ulitin ko, binanggit din yung the beast. Dito sa Book of Revelation, na nandun sa Book of Ezekiel, yun yung Prince of Tyre. Tapos binanggit na naman yung dragon. Yung nasa Book of Ezekiel naman, ang binanggit ay King of Tyre. Maganda siya among the cherubs. Perfect ang beauty niya, pero itinapon siya. So yun si Lucifer. No? Naiintindihan na natin. Ngayon ko lang din nalaman. Kanina ko lang din nalaman. Ha? Kanina ko lang din nalaman. Hindi ko kahapon nalaman. Ano bang araw ngayon? Kahapon siguro ko nalaman. Kasi madaling araw na ngayon. Kahapon ko nalaman. Wala pang 24 hours ko nalaman. Nagpapasalamat ako kay Lord Jesus tsaka kay Almighty Father dahil tinuturuan niya ako. Hindi ko malalaman to kung hindi dahil sa kanila. Sinishare ko sa inyo yung pagtuturo sa akin tatay ko. Kinoconsider ko siya na tatay ko dahil siya talaga ang tatay ko. Siya ang nag-create sa akin at siya rin ang nag-create sa inyo. At yun ay dahil sa mahal niya tayo. At saka uulitin ko na tayong lahat, no? Ulitin ko nasabi ko na sa dati. Tayong lahat, nung ginawa tayo ni Almighty Father, sabay-sabay tayo. Flames of fire tayo.
And then, nung sinabi ni Almighty Father kay Adam and Eve, multiply, mag-multiply kayo, ibig sabihin magpadami kayo, kasi yung mga ginawa ni Almighty Father na mga flames of fire, nasa Hebrew, di ba, na servants, messengers wind, and my servants flames of fire. Kailangan tayo maging tao para mapunta tayo dito sa mundo. Ngayon, pag nasa mundo na tayo, may experience ngayon natin ang mundo. But since nagkaroon ng kasalanan si Adan at si Eva, na-experience ngayon natin ang pains and hardships dito sa mundo. So, inilagay muna tayo dito sa mundo as a testing site. Dahil darating ang araw na lahat tayo magagather, lahat ng mga nasala, no, sinasala tayo ni Almighty Father. Marami siyang ginawa, maraming naging tao, pero yung mga naging tao na yun, yung iba nagpadala sa kinang ng mundo na to, yung iba napariwara, yung iba naligaw, yung iba nag-decide ng kung ano-ano. Pero tayo, kailangan natin makabalik sa tatay natin. Lahat may chance na makabalik. Lahat ng mga naging tao, may desisyon silang ginawa. Okay? Hindi pwedeng walang desisyon silang ginawa. Lahat ng tao may chance na makilala si Almighty Father. Lahat ng tao, nung Old Testament, may chance na gumawa ng tama. Hanggang sa ngayon, may chance tayo to choose our Father. Yun nga lang na iba na yung law. Ang law na ngayon ay si Jesus Christ. Nakabase na tayo kay Jesus Christ. Nung una, nasa-save ang tao, kung susundin nila yung Ten Commandments at yung pag-offer ng mga animals, burnt offerings para sa kay Almighty Father. Pero na-revised na yon. Kaya nga nasa New Testament na tayo, New Covenant, New Contract. So kailangan, meron nauna sa atin na nasa heaven ngayon. Yung mga nauna sa atin nasa heaven. It's either nasa heaven na sila or nasa Hades sila. Pero hindi pa nila nakukuha yung kanilang inheritance. Kasi nga, ano sabi ni Almighty Father kay Daniel? Matulog ka muna, you will rest. And after that, pagkasama mo na ang mga brothers and sisters mo, no? Anong verse yun? Daniel chapter 12 verse 13, as for you, go your way till the end. You will rest, and then at the end of the days, you will rise to receive your allotted inheritance. So for now, wala pa ring allotted inheritance yung mga nauna sa atin sa heaven. Kasi, at the end of days. So wala pa yung end of days. So ano lang sila doon, standby muna. Pero nasa heaven sila, nasa mansion or nasa castle sila ni Almighty Father, nandun sila nakatira. Ngayon, habang hinihintay tayo, no, dito naman sa Book of Revelation, nandito yun eh. Revelation chapter Revelation chapter 6 verse 11. Then a white robe was given to each of them, and it was said to them that they should rest a little while longer until both the number of their fellow servants and their brethren who would be killed as they were was completed. So, sabay-sabay tayong ginawa ni Almighty Father. Ngayon, makukuha natin ang inheritance natin, yung graduation day, sabay-sabay din at the end of
days. Kagaya nga na nakasabi dito, na sinabi ni Almighty Father kay Daniel. Kasi yung inheritance natin. Ngayon, yung mga nauna naman sa Hades, nasa Hades lang sila for now. Kung yung mga nauna na mga faithful followers of Christ and faithful to the Almighty Father, nasa heaven sila, nakatira sila sa mansion or sa castle. Kasi castle tingin ko dun eh. Nakatira sila sa castle. Yung mga nandun naman sa Hades, malungkot naman sila doon, no? Pero nakikita ng mga nasa Hades yung nasa heaven. Kasi may great chasm lang na nasa gitna, no? Di ba gaya nga ng sinabi ni Jesus? Yun ang nakakalungkot doon. Makikita ng mga nasa Hades na masaya yung kasama ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ in heaven. So, after ng Hades, ang makukuha naman ng mga tao na nasa Hades ay yung lake of fire. Na nakalagay dito, di ba, sa Book of Revelation. Saka sila ngayon itatapon sa lake of fire. Revelation chapter 20 verse 14. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Okay? Ano ba yung first death? Yung first death, yung physical body natin, wala na. Pero yung soul natin, as faithful followers of Christ, mapupunta kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ in heaven. So, naka-standby doon. Ngayon, yung second death naman, yung mga napunta naman sa Hades, nawala yung kanilang body, napunta sila sa Hades, tapos, itatapon naman sila sa lake of fire. So, wala nang chance yung mga nasa Hades to transfer to heaven. Kasi walang binabanggit sa Bible. Okay? So, ina-explain ko lang kasi dito sa Ezekiel, makikita mo na magkapareho yung nasa Book of Revelation. At yung Daniel, kapareho rin ang sinasabi na nasa Book of Revelation. Lahat nakaturo sa Book of Revelation. Kaya nagpapasalamat tayo kay Almighty Father dapat araw-araw. Dahil tinuturuan niya tayo. Na itinuturo sa atin na yung buhay natin dito sa mundo na to, hindi lang ito ang buhay natin. Meron pang mas maganda. Kaya, sa ngayon, for a little while, di ba sabi ni Jesus, maghihirap kayo for a little while. Di ba nabasa natin, kakabasa lang natin, for a little while, maghihirap kayo, pero after that, hindi na, forever na tayong masaya with our Father and Jesus Christ. So kung ngayon malungkot tayo, hindi natin kasama yung tatay natin, it's only for a little while. Dahil forever naman natin makakasama yung tatay natin in heaven and Jesus. Kaya meron tayong pag-asa. Aantayin natin yung tatay natin at si Jesus Christ, yung pagdating ni Jesus Christ. Darating yung panahon, makikita natin yung tatay natin tsaka si Jesus Christ face to face. Makakasama pa natin, malalapitan natin, makakausap natin yung tatay natin.
Kaya for now, susundin natin yung tatay natin. Nakaka-experience tayo ng pain and the sufferings para matuto tayo. Dahil si Jesus Christ, yung pinagdaanan niya rito sa mundo, kahit hindi siya nagkaroon ng kasalanan, dumaan siya sa pain and suffering and death. Dinaanan ni Jesus Christ. Pati kamatayan. At dahil nabuhay si Jesus Christ, hindi na tayo matatakot. Mabubuhay din tayo. Nagbigay na ng sample sa Jesus Christ. Kaya lagi tayong magbabasa ng Bible para hindi tayo maligaw. I-share ko lang pwede meron akong nakita sa internet bata pa siya na lalaki, nag-share siya na meron bang kasi ang mga tao mahilig sa hayop, gusto nila mag-alaga ng hayop, ha? Ang gulo ng buko. Gusto mag-alaga ng hayop at mas minahal pa yung hayop kaysa sa tao. Ngayon gusto malaman kung may hayop ba sa heaven. Walang hayop sa heaven. The dogs. Tignan mo ha. Anong sabi nga sa Book of Revelation? Outside are the dogs, literal at symbolically speaking. Revelation chapter 22 verse 15. Outside are the dogs, those who practice magic arts, the sexual immoral, the murderers, the adulterers, and everyone who loves and practices falsehood. Revelation chapter 22 verse 15. Ngayon, same person, tinanong siya, tanggap ba ni Almighty Father ang mga homosexuals? Ang tanggap ni Almighty Father ay ang katotohanan. Yung gawain na mali, hindi tanggap ni Almighty Father yon. Yung gawain ng kasinungalingan, hindi tanggap ni Almighty Father yon. Kaya nga nakalagay, di ba? Ulitin natin ha, Revelation chapter 22 verse 15. Outside are the dogs, those who practice magic arts, the sexually immoral. Pag ba member ka ng homosexual ka, tapos member ka pa ng ibang mga alphabet genders. Anong tawag ba doon? Sexually immoral? And everyone who practices and loves falsehood. Katotohanan ba yon na maraming gender? Di ba ang ang ginawa lang ni Almighty Father ay dalawang gender? So, kasinungalingan yon, yung may mas dadami pa sa dalawa. Nagsishare siya ng Word of God, pero mali ang sinasabi niya. Pero ang dami niyang followers. Ang dami natutuwa sa kanya. Dahil, bina-validate niya yung mga tao kahit mali dahil gusto niya rin ng validation ng tao. Gusto niya na marami siyang followers. Gusto niya ng kasikatan. Ngayon, ang si Almighty Father, si Jesus Christ, hindi siya mainstream. Maraming galit kay Almighty Father. Maraming galit kay Jesus Christ. At sa mga tao nagsasabi ng katotohanan, maraming nagagalit. Dahil ang mga tao mahilig gumawa ng kasalanan. Kaya pag ang tao gumawa ng kasalanan at yun ang kanilang gustong panindigan, nagagalit sila pag pinagsasabihan sila ng tama. Hindi tayo nanja-judge ng tao dahil si Jesus Christ ang magja-judge sa last days. Pagsasabihan lang natin kung ano yung tama, kung ano ang nasa Bible. Pero hindi natin sila i-judge. Kung ano ang nasa Bible, yun ang sasabihin natin. Ha? Huwag tayong mag-imbento, huwag natin i-sugarcoat para lang marami kang maging mahikayat, para marami kang maging members
sa iyong organization or sa lugar na hindi, baka masaktan ang mga tao. Kailangan marami tayong members, marami tayong bayarin, mabawasan ang ating hindi ganon. Walang pakialam si Almighty Father kung sino ang masaktan. Dahil lang sinasaktan natin yung Creator natin eh. Yung gumawa sa atin, siyang sinasaktan natin. Yung feelings natin, wala. Kaya nga, di ba ang tabi ni Jesus Christ, deny yourselves, take up your cross, and follow me. So yung feelings natin, wala yun. Dahil creation lang tayo. Servant tayo. Ang mahalaga si Almighty Father. Yung katotohanan, yung kalinisan, yung righteous, yun ang importante. Kaya kung hindi nyo alam ang sinasabi ninyo or kung gusto nyo lang na magpasikat sa internet, please, may responsibility ang bawat isa na Christian na magsabi ng totoo. Kung hindi mo sinasabi ang totoo sa kapwa-tao mo, nakalagay sa Bible, yung dugo ng tao na yun na napunta sa impyerno, dala-dala mo yun. Ikaw ang may kasalanan kung bakit siya napunta sa impyerno. Kung bakit siya naligaw, ikaw ang may kasalanan. Kaya dapat sasabihin natin ang totoo. Para hindi tayo pagalitan ng tatay natin dahil may responsibilidad tayo sa kapwa-tao natin. Mas kailangan natin yung validation ni Almighty Father, hindi validation ng tao. Ang tao, paiba-iba ng isip yan eh. Kaya nga, di ba sabi ni Jesus Christ, hindi siya Ang sabi ni Jesus Christ, sa John chapter 2 verse 24, sorry. John chapter 2 verse 24. But Jesus would not entrust himself to them, for he knew all people. O ibang translation naman, New King James Version. But Jesus did not commit himself to them because he knew all men. So bakit gugustuhin mo ng validation ng tao? Ang tao, iba-iba ng isip. Ang importante, ang validation kay Almighty Father, dahil stable si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Hindi nagbabago ang isip nila. Sila ang i-please natin, sila ang paparangalan natin, sila ang dapat nating mapasaya. Hindi ang tao na ma-validate ka ng tao para madami kang followers, para madami kang viewers. Hindi. At kahit walang manood nito, okay lang. Ha? I-dedicate ko ito kay Almighty Father. Mas nagtitiwala ako kay Almighty Father kaysa sa tao. Kaya kahit walang manood nito, kahit maraming magalit sa akin, may nagagalit pa sa akin yan. Mas nakakatakot ang galit ni Almighty Father kaysa sa galit ng tao. Hindi ako matatakot sa galit ng tao. Ang matatakot ako sa galit ni Almighty Father tsaka ni Jesus. Nagagalit man si Almighty Father, nagagalit siya dahil sa kadumi na ginagawa natin. Kaya niya tayo gusto na mapabuti. Ngayon kung ang sasabihin mo sa mga tao ay hindi mo alam at puro kasinungalingan, para lang ma-please mo ang tao, mapasaya mo sila. Ginagamit ka ng demonyo. Dahil dapat ang piniplease natin, ang pinaparangalan natin, ang itinataas natin, ang pinapaganda natin ng kalooban, hindi ang tao, kundi si Jesus Christ at si Almighty Father. Maawa tayo sa tao. Kaya nga, maawa tayo sa tao. Anong gagawin natin sa tao? Sasabihin natin ito, naawa ako sa iyo, brother, sister. Kaya ito'y nasa Bible. Ito nasa sa Bible eh.
Ganon. Kasi kung isisinungaling mo, hindi ka naawa sa tao. Ha? At magagalit sa'yo si Almighty Father dahil isisinungaling ka. At alam naman natin ang father of all lies. Sino? No? Alam na niyo na, di ba? Kaya, ini-encourage ko kayo, kung may tanong kayo, seek God's words. Magbasa ng Bible. Not only with one verse. Buuin nyo ang basa. Ha? Buuin. Huwag yung isang verse lang. Hindi. Buuin nyo. Ano ba yung nandito sa, nakasulat dito sa letter na to, sa prophecy na to? Buo ang basa. Hindi isang verse lang. Kasi yung pagbabasa ng isang verse, para lang, ang gamit lang nun ay para lang makabisado ng mga tao. Kung saan makikita. Yun lang ang gamit nun. Okay? Yun lang ang gamit nun. Para makabisa ng tao. Hindi para lang, ito lang ang importante itong verse na to. Kasi ang ginagawa ng mga tao, chop-chop nila. Ito may magandang verse dito, ito may magandang verse dito. Pagsamahin natin. O yun ang magaganda. Hindi. Basahin lahat. Read the Bible on your own. Ask God's guidance through the power of the Holy Spirit. Para hindi maligaw, okay? Mas dapat katakutan natin yung galit ng Almighty Father. Oo, mapagmahal si Almighty Father. Very loving, very patient, very caring. He's the one nurturing us. He created us with love and respect and importance. Pero syempre, dahil tatay natin siya, irerespeto rin natin siya. Dahil siya ang unang rumispeto sa atin. Mamahalin din natin siya dahil siya ang unang nagmahal sa atin. Magiging totoo tayo sa kanya kasi siya ang unang naging totoo sa atin. Ganon, no? Kaya huwag natin kalilimutan, no? Let's always pray. Whatever you do, you pray. Kung may pain ka naramdaman, you pray. Kung may nangyari, you pray. Talk to Jesus. Baka akala nyo ako wala akong pain. May pain ako. May pain ako. Kumuha ko ng kalakasan kay Almighty Father and kay Jesus. Lahat tayo may pain. Lahat tayo may frustration, may trials. Lahat tayo, walang lamangan. At saka ginagawa ko to, hindi to project, no? Itong pagbabasa ng Bible ko sa iyo, hindi to project. I'm dedicating this to my God, to my Father, to my Creator, and to my Savior and Redeemer. Thank you, no? Sa kung sino man ang nanonood dito, sana maintindihan natin. At lagi natin tatandaan na mahal tayo ni Almighty Father. Magagalit siya, pero mawawala din yung galit niya pag sinabi natin sa kanyang kasalanan natin, Almighty Father, ito ang kasalanan ko, isinisurrender ko sa inyo, I'm sorry, nagpapakumbaba ako sa iyo. Gusto ni Almighty Father, nagpapakumbaba tayo lagi sa kanya. In-acknowledge natin siya.
Thank you, and God loves us all so much.